Yan, palakpakan po ulit natin yung ating Panginoon na buhay. Yan. Pasensya na kayo, mainit ang ating simbahan. Yan, aayusin ng Panginoon yan. Next week, di ba? Yan. So, kamusta ang inyong buong linggo, mga kapatid? So, marami ba nangyari nung past weeks? Amen. So, may mga celebrations, may mga siguro may mga dumadaan din sa mga pagsubok, may mga dumadaan sa pakikipaglaban, sa kalaban, no? Alam nyo, when you are a Christian, akala mo wala ka ng kalaban, no? Pero hindi. May mga kalaban pa rin tayo sa araw-araw. So, as Christians, how do we deal with the enemies of our faith? Yan. Ang topic natin ngayon, kapatid, ay yan. Winning battles against the enemies. So, araw-araw mayroon tayong daily struggles kung paano tayo umiwasin sa kasalanan, no? Nakikipaglaban ba tayo sa kasalanan dito? Hinahayaan na lang natin na tayo ay mabulid sa kasalanan. So, araw-araw 'yan. Dapat nakikipaglaban tayo sa kasalanan, no? Para hindi tayo makagawa ng kasalanan. When was the last time you fought so hard not to sin, no? Kailan yung huling pagkakataon na talagang pilit mong iniiwasan sa sarili mong magkasala? Kailan yan? Kapatid, kahapon lang, kanina lang, paglabas ng bahay, o ng isang buwan, no? O ng isang linggo lang, no? So, lahat tayo, dumadaan tayo dyan sa magkakaroon tayo ng kalaban, no? Which is yung kasalanan nga. Kasi kahit petty situations that would make us sin, kahit maliit na ano lang, pagkakataon, dapat siniseryoso natin yung pakikipaglaban sa kasalanan. Dahil mga Kristiyano tayo, nagkakaroon tayo, na pag-aralan natin yung sa four spiritual laws, na kaya nahihiwalay tayo sa Diyos Ama ay dahil sa kasalanan. No? So kung marami kang ginagawang kasalanan, ano nangyayari? Nagkakaroon tayo ng distance sa Diyos Ama. No? So dapat, iniiwasan natin gumawa ng kasalanan. As much as possible, wag na mauulit yung dati pang ginawa. No? Dapat sinuseryoso natin, like, halimbawa, pang-alipusta, belittling, pangmamaliit. Diba? Minsan sabihin mo, ang pangit niya. No? Yung suot niya hindi bagay sa kanya kasi pandak siya. Diba? Suot ng ganun, sakang naman. Diba? Akala mo, salita lang yan, na hindi naririnig, pero nagkakasala ka sa Diyos niyan. Oo. Ginagawang foothold ni Satan yan. Diba? Kumbaga, sa maliliit na mga pagkakataon na nag-aalipusta ka, mayroon ng isang hakbang sa iyo si Satanas. No? Kaya nagawang foothold ni Satan yan. Yang maliliit na incidents ng sinning. Although ang Biblia naman is not so definite as to the equality of all sins. Meaning, wala namang masyadong paliwanag ang Bible tungkol meron bang maliit na kasalanan, meron bang malaking kasalanan. Ang ultimate na sinasabi doon ay maliit na pagkakasala at malaking pagkakasala ay parehas lang. Sapagkat the point is, big or small sin, you are rebelling against God. Nagre-rebelde ka sa Panginoon pag nagkakasala ka. Lalo't Kristiyano ka na. Diba? Kasi alam mo binubulong sa iyo ng Banal na Espiritu kung anong tama at mali. And yet, you still do it. So, mas mahirap bilang Kristiyano. Diba? You are rebelling against God. Maliit man yan, o malaki ang pagkakasalang ginagawa. So, how do we fight the battle against sinning? Paano ba natin nilalabanan yan? So, ang topic verse natin ngayon ay nasa Ephesians 2:1 and 3. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of the world, and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh, and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. So let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Thank you, Lord, for this time that we are able to study your word. Thank you for this place. Thank you for the people who are here, Panginoon. And be the speaker today, Panginoon, at hindi ako. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name, we pray. Amen, amen. So in order to fight, kailangan, bago tayo makipaglaban,
we must know who our enemies are. Kailangan malaman mo, syempre, di ba? Yun yung strategy niyan. Like pag nagtayo ka ng isang basketball team. Di ba? Kailangan sinasize up mo. O kaya, ini-scout mo yung kalaban mo. Di ba? Ganun yan, di ba? So, dapat alam mo yung kalaban mo, kung paano kumilos. So, ganun din dyan sa pakikipaglaban sa kasalanan. Dapat inaalam mo kung sino yung kalaban mo. Bilang Kristiyano, sino ba? Who are the enemies of our faith? Unang-una, yung pinakisikat sa lahat, sino? The devil. Di ba? Sana. The devil, the world, and the flesh. Pasensya na sa PowerPoint. Pero yan, yung tatlong yan. Yan ang kalaban natin. Yung devil, si Satan, yung mundo, at yung flesh, which is tayo na yun. Katawan natin, tayo. No? So, unang-una, i-discuss natin yung unang kalaban natin, sikat na sikat sa lahat, yung si Satanas, yung devil. Ang tawag talaga kay devil din, kay Satan, is the great tempter. So, may power din talaga si Satan. So, isa yan sa mga alam nating gumugulo sa isipan natin, minsan dumadaan sa isip natin, may bumubulong sa atin, no? May power din si Satan. No? Tandaan yan. You can't win over Satan if you don't know his attributes. Hindi ka mananalo kay Satanas kung di mo alam kung paano kumilos si Satanas. Tandaan nyo. Alam nyo yung story ni Job? Anong nangyari kay Job? Tinest siya ni Nino? Hindi ng Diyos, ha? Binigyan siya ng permiso. Satan has permission from God to test us. Laging may permiso kay God dyan. Alam niyo yung nangyari kay Satanas, di ba? Ay kay Job. So, unang-una, dapat alam niyo sa sarili niyo na si Satanas, binibigyan ng permiso ng Diyos yan para i-test tayo. Amen? O, katulad na nangyari kay Job. Si Satanas ay driven. Ibig sabihin, porsigido yan. Akala mo lang hindi kumikilos sa buhay mo ngayon yan. Or hindi wala sa tabi mo. Or wala, hindi ka binabantayan. Nasa tabi mo lagi ang mga alagad ni Satanas. Lalo at, Kristiyano ka, lalo at, nagdi-disciple ka, nagsishare ka ng salita ng Diyos. Ako nararamdaman ko minsan andyan lang si Satanas. Pero hindi ka dapat magpatalo dyan. Amen? Hindi tayo papatalo kay Satanas. Confident siya. No? So may siya, confident. Yung may sa tiwala sa sarili niya. Diba? Kaya nga, nahiwalay siya doon sa langit Sobrang confident ni Satan, itinapon siya ng Diyos doon sa impyerno. Amen? Kasi akala niya, mas magaling siya sa Diyos. Ganun siya ka-confident. He can read our body language, but he cannot read our minds. Diyos lamang makakabasa ng isip natin. So yung mga, katulad ng lagi ko sinasabi, may pera dyan, hindi naman sa iyan, tiningnan mo. Tapos nung pagbalik mo, tiningnan mo ulit, alam na ni Satanas ang kahinaan mo. Doon na siya kikilos. Mahina tong taong to. Yung yung kinang ng pera. Di ba? Lalaki ka. May asawa ka. Napatingin ka sa isang bebot na sexy. Waputi. Yan. Nakasampung tingin ka, alam na ni Satanas kung paano ka kukunin. Ayun lang pala kahinaan ng taong to. Amen? Pero hindi niya kayang basahin ang utak mo. Diyos lamang kayang bumasa ng ating utak. So sa temptation, yan ang unang-unang kalaban natin, which is yan ang attributes ni devil. Pangalawa, the devil can discourage us. Kayang-kaya tayo i-discourage ng devil. Hindi mo kayang manalo sa buhay na yan. Hindi mo kayang i-overcome yan. Yan, ganyan si devil. Hindi mo kaya yan. Laging ganyan si devil. Malabong magsaksid ka. Laging bubulong-bulong sa iyan. Malabong magsaksid ka. Kasi wala ka namang pinag-aralan Di ba? Malabong magsaksid ka kasi mahina utak mo. Gaganon niya. Itatanim sa ni devil yan. In ways that you don't know. In ways na hindi mo napapansin. No? Malabong makagraduate ako, mga ganon. Malabo kang makakagraduate kasi mahina utak mo, mga ganon. Malabo kang makakagraduate kasi wala kang pambayad, mga magulang mo. So ganon. Sa isip, tatatak sa yung devil yan. In ways na mapapanood mo sa TV, makikita mo sa social media, mga ganon. Di ba?
Malabong maging kayo. Yan. Di ba? Malabong maging kayo. Hindi kayo maging kayo niya kasi hindi ka naman kayamanan. Wala kang yaman. Mga ganun. Di ba? So sa love life, nag-a-apply din yan. So discouragement, yan ang isa sa mga tool ni devil na ginagamit araw-araw para ano? Magkasala tayo. Mawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Di ba? Doubt, pagdududa. Satan can cast doubt on us, so we will slowly lose trust in God. Alam niyo ba yon? Satan instills doubt in our beliefs in Jesus. Alam niyo, minsan, nakilala mo na si Jesus. And yet, parang nararamdaman mo, parang hindi naman kumikilos sa akin ng Diyos. Parang wala ang buhay ko. Wala akong Jesus sa buhay ko. Hindi ko maramdaman yung sinasabi nilang Jesus eh. Isa yan sa mga itatanim sa iyo ni Satan sa utak mo. Yang pagdududa sa Panginoon. And sa pagdududa pa lang sa Panginoon, nagkakasala ka na. Di ba? Oh, biruin mo, Diyos ang lumikha sa iyo, pero nagdududa ka. Di ba? Basa ka ng Bible, ang dami mo ng ano. Tapos nagdududa ka pa, may kilala ako, pastor. And kung alam niyo na yun, nangyari na songwriter, dating sumulat ng mga kanta ng Hillsongs, anong nangyari sa kanya? Nag-backslide. Nagkaroon siya. Sa tagal niya, hit songs yung mga sinusulat niya. Dumating yung time nagduda siya sa Diyos. Di ba? Tool din na Satanas yan, yung pagdududa. Ito pa pinakahuli, pinakamatindi. Marami to eh, pero inano ko lang yung mga top characteristics ni devil. Fear. Takot. Fear steals our peace of mind. Siyempre, pag may takot ka, nawawalan ka ng, yung kapayapaan ng isip. Di ba? Tatakot kang maghirap ulit. Tatakot kang manakawan. No? It diminishes our ability to conquer challenges. Kasi nga, laging may takot sa'yo. Di ba? Ako nga eh. May takot ako. I have fear of heights. Ano ba tawag na? Acrophobia. I have fear of heights. Takot na takot talaga ako sa heights. And yet, anong ginawa ko, Lord? Sasakay kami ng cable car. Di ba? Ang hilig ko sumakay ng cable car. May acrophobia ako. Pero anong sabi ko, Lord, hindi ka na pumbahala. Basta hindi lang ako titingin sa baba. Taas lang palagi. O ganun ginagawa ko. Lord, hindi ka na bahala, Lord. Gusto ko ma-experience to eh. Pero may takot talaga ako sa heights, no? Sa nalulula ako, no? Pero para hindi ko mako-conquer yun kung may fear ako eh. 'Di ba? Kailangan mawala yung fear. And then i-trust mo sa Diyos. 'Di ba? Takot ka sa dilim. Kaya gawin mo. Wala, dadaanan mo talaga yung pag-uwi ng bahay nyo, yung katakot-takot na ano na yun. Magdasal ka sa Diyos. 'Di ba? Nasamahan ka. Kung gusto mo, habang naglalakad, Lord, samahan mo ko, Lord. Ba? Ganon. So, fear, it diminishes our ability to conquer challenger. Fear affects our abilities to do the things that we need to do. Hindi mo na magawa mga bagay-bagay. Kasi nga, lagi kami takot. Iyan ang isa sa mga tool ni Satanas, instrument ni Satanas, no? Ano ba? Pangalawa, i-discuss na natin yung after the devil. Pangalawa sa kalaban natin, the world. Yung mundo. Unang-una, money and riches. Money and riches mold our mind to thinking money and riches are everything in this world. No? That money can buy everything. Sabi nila, money can buy happiness. Di ba? Magiging masaya pa pag marami kang pera. Yan ang sa mundong ito, laging mapapanood mo sa mga movies, masayang-masaya sila, makikita mo sa social media, masayang-masaya sila. Kasi nga, they have everything. Mayaman sila. Yun, ang isa sa mga, kumbaga nagiging tool para magkasala din tayo. Kasi nga, tumitingin na tayo sa mundo. Isa sa mga tool ng mundo yan. Kaya itong si Satanas, maraming tool. Pati yung mundo, gagamitin niya. Diba? Ano pa? Fame and success. Some people dreams of becoming famous, no? And to be successful and to whatever it takes to become one. Sample ko na lang. Pornography. Maraming sikat na mga websites ngayon. No? Parang yun na lang yung escape nila para yumaman. And then ipapakita pa. Nagdadrive ng magandang sasakyan. Sino ba naman hindi maano? Ikaw, ang gwapo mo. Adi gayahin ko na lang yan. Diba? Ginagawang tool ni Satanas. Yung fame and success.
Di ba? Isa sa mga ano yan. Hindi nyo dapat na nilineglect yung pagtingin sa kasikatan at yung success. No? Pag may nakikita kayong tao, tingnan nyo muna, kagaya-gaya ba ito? No? There's one new church now, no? Na may mga sikat na artista na, no? Yun ang mga dapat natin i-emulate. Diba? Yun ang mga dapat natin tingnan. Yung nakikita natin sa kanila yung buhay na may Diyos sa kanilang mga puso. Imbis na kung ano nung ginagawa sa buhay para yumaman. Amen? Approval. Yan. That if everyone loves you and everyone likes you, then you can be happy and that everything you do is right. Katulad ng isang host na sikat, ng noontime show, na alam na natin, sabihin ko na, si Vice Ganda. Di ba? May approval eh. Maraming tumitingala eh. Ang tingin na natin, pag-aasawa nila, ay nagiging tama na. Di ba? Which is mali eh. Di ba? Galit na galit ang Diyos dyan. Kaya nga ginuho ang Sodom at Gomorrah. Ayaw na ayaw ng Panginoon yan. And yet, kasi okay naman si Vice Ganda, mabait naman pagkaharap ko. Pero yung ginagawa niya, nagiging ano ba? Kasi that's approval eh. You approve of it. May mga tao, nagugustuhan na siya. Ina-idol. Lodi pa nga tawag sa kanya. And because sikat siya, mayaman siya, he gets the approval. And then yung approval na yun na yun hinahanap ng mga tao ngayon. Man yearns for approval. Gusto natin na lagi nagugustuhan tayo ng ibang tao. Sino ba naman hindi? Siyempre, gusto natin yan. Diba? Na tao, nagugustuhan tayo, pinupuri tayo. Yung approval minsan, napupunta na saan? Hindi na dun sa Diyos, sa Kanya na. Diba? Magaling ako, sumikat ako kasi magaling ako eh. Diba? Dahil sa kagalingan ko, pero hindi na yan tataas ang Diyos. To the point na nalilihis na sila ng paniniwala nila. Na lahat ng gagalingan nila ay galing sa kanila. Hindi man lang nag-isip, saan galing ang gagalingan mo? Galing mo kumanta? Sa Diyos lahat yan. Diba? Saan mo ginamit? Kung saan? Meron akong isang kaibigan. Dati, ang lagi niya pinopost sa Facebook ay sa mga TikTok, Facebook, social media niya, puro salita na ng Diyos. Puro salita ng Diyos. Nakakatubang nga eh. Every morning, yan ang makikita mo sa kanya. Ngayon, nag-start siya mag-vlog. Mag-TikTok, mag-vlog. So, nagsumikat. Abay ngayon, puro mukha na niya makikita mo. Wala ka na makita. Puro na... Tapos, in-unfriend na siya ng asawa niya kasi nga, hindi na matake yung nakikita sa Facebook. No? Tapos may mga iba't iba, puro babae na yung mga nagme-message, love you, Lodi, mga ganyan. Di ba? Asa na punta? Bakit? Kasi nagkaroon ng approval. Maraming nagkagusto sa kanya. Maraming nagustuhan niya ginagawa niya. So tinigil niya na yung pagpo-post ng mga At anong ginawa niya? Yun, nag-vlog na lang siya. At yun na, araw-araw, makikita mo. Tapos mga 200 messages from fans. Na ano-ano mang sinasabi. Love you, Lodi. Mga ganon. Mga babae hindi lalaki. Diba? Tapos sinusukan na ng mga anak. Ginagawa niya. Musbong asawa, in-unfriend na. Pero anong nangyari kasi? May approval. Then yung approval na yon, ginagamit ni Satanas yan. Kita mo, sample lang yan eh. May approval kasi. Diba? May nagkagusto sa kanya. Sa mga ginagawa niya. Ano ba? Tool ng world. Social media. Ito na, pinakamatindi. This is the culprit of all that most of us are now. Sad to say, yung mga anak natin, tayo ngayon, ito na tayo. Minold tayo ng social media. Nagkakamali ba ako? Hindi. Diba? For the views, gagawin ng lahat. No? Kung ano nakita natin, kahit mali na, it becomes okay kasi maraming views. Like mukbang. May namatay na sa mukbang, di ba? Mukbang is gluttony. And gluttony is sin. Napakalinaw. Hindi natin kailangan pagdebatihan pa yan. Mukbang, ang dami mo kakainin just for the views. And then gluttony is sin.
Eh di nagkakasala ka na sa ginagawa mo pa lang. And the funny part of it is nagdadasal pa yung bago kumain. Lord, oo, protektahan mo ako laban sa bad elements. Puro taba ng baboy ang kakainin mo, ulo ng baboy, taba ng baboy, tapos magpe-pray ka na protektahan ka sa bad elements. Hindi ganun ng Diyos. Di ba? If you do something, you'll have the repercussions and consequences of it. Di ba? Pag ginawa mo yan, ito kasi, Kristiyano naman ako eh. Pag nagkasala ako, ililihis ako. Hindi. Pag nagawa mo na yan. Kung nakapatay ka. Makukulong ka. Oh, ano nangyari sa kanya? Namatay. Isi-save ka ba? Malamang masave ka sa langit. Kasi tinanggap mo si Jesus. Pero yung kumain ka ng baboy, di ba? Sinira mo yung katawan mo, ay hindi ka maliligtas dyan. Mamamatay ka talaga. Amen? Oh. Pangatlo. So we have discussed, unang kalaban natin si devil, which is talagang hindi mo pwedeng i-undermine yan. And then pangalawa, yung mundo bilang Kristiyano. And then pangatlo, flesh. Tayo, yung body natin. No? Una-una, your body. Yan, kapatid. Kalaban natin katawan natin. Maraming sasabi, lalo na yung mga OFW, nahiwalay sa mga asawa. Andun yung asawa sa kabilang ibayo ng mundo, nandito yung babae. Tapos sasabihin ng lalaki, nagkasala, lalaki lang ako eh. May needs din ako. Tapos yung babae, na nagkasala dito sa Pilipinas, babae lang ako eh. May sexual needs din ako. Ano ba yan? Diba? Gagamitin na sa panasya mismo katawan mo. Pag nakaramdam ka na ng init, no? Kasi dati, lagi kayong kayakap ng asawa mo. Ngayon, hindi na. Diba? Lagi kayong magkapiling. Ngayon, hindi na. So, hahanapin mo sa iba yan. Your body, your own body will cause you to sin. So, kalaban natin ang katawan natin. Ano pa? Your feelings and emotions. Sabi nila, maikli lang to. Maikli lang to ano natin. Maikli nga lang. Your feelings and emotions. Sabi nila, pag napakasama ka sa mga gay or lesbians, magiging lesbian and gay ka na rin. Diba? Madidevelop yung feelings mo. Sino ang best example niyan? Sino? Si Jake Cyrus, na dating Charis. Diba? Huwag natin pagtawanan. Ano? Don't get me wrong. Kung gay ka, lesbian ka, wala akong ano sa'yo. Just don't sin. Diba? Pwede ka pumunta dito. Gay ka, pwede ka pumunta dito. Lesbian ka, pwede ka pumunta rito. Pwede ka magsamba, pwede ka lumapit sa Diyos. But just don't sin. Diba? Wala ka naman magagawa eh, kung yan talaga yung ano ng katawan mo eh. Yun yung orientation ng katawan mo, pag-iisip mo. Wala natin magagawa, mahirapan ka na yan. Anong nangyari sa kanya? Talent manager niya is lesbian. Yung isang part ng production team, lesbian. Naging lesbian. Nasinto itong si Jake Cyrus, na dating Charis Pempenko. Diba? Oh. Yung feelings and emotions, dinidevelop yan. Pag may kasama kang mga ganyan. So, huwag ka magdidikit sa mga tingin mo alanganin. Madidevelop ka rin yan. Diba? Pag may alam kang alanganin, may alanganin ba dito? Oo. Hindi, okay lang yan. Kung alanganin kayo, huwag nyo lang lalagay sa alanganin ng sarili ninyong magkasala. Amen? Amen. Huwag magkakasala. Okay lang yan. Pwede kayo pumunta rito. And enjoy the presence of the Lord. No? Ano pa? Flesh is yung lust of the eyes. Pornography. Diba? Number 1. Lalo ang Pilipinas, number 1 tayo sa mga porn sites. Diba? So, lust of the eyes. Yung pag-iisip mo. And then yun nga, sumunod doon, your mind. Siyempre, kung may lust of the eyes na, pumuporma rin sa isip natin yan. Kasi may lust of the eyes, diba? Napanood mo. Iisipin mo ngayon, yung mind mo na mga ngayon, mag-iisip na, masarap kaya yun? Sarap na sarap sila eh. Matry nga. Diba? Pumuporma na sa isip mo ngayon. Nagsimula lang sa mata mo. Diba? Amen? So, ayan na. Naano na natin yung mga
kalaban natin, napag-aralan na natin. So dapat, alam na alam nyo to ha. Pag natitempt kayo, nadi-discourage, nagdududa, natatakot, pag masyado na kayo na ano sa mga yaman, sa success, sa approval, tsaka yung social media na yan, sa katawan ninyo, yan ang babantayan ninyo. At yan ang kakalabanin natin. Hindi kasi pwedeng hindi natin labanan ng mga yan. Hindi pwedeng talikuran mo lang. Lalabanan mo talaga sila. How do we fight it? How to win battles against the enemies? Unang-una. So how do we win the battle against the enemies? Unang-una, you should determine your weaknesses. Kahinaan mo. Assess mo sa sarili mo kung saan ka madali matukso. Madali ka matukso sa pera. Madali ka mapagmura. Hindi ka makaiwas sa mga panlalait. Hindi ka makaiwas sa mga pandaraya. Di ba? Madali kang matukso. So alam mo na dapat, kahinaan mo yung tall, dark, and handsome. Kahit may asawa ka na. Di ba? Kasi pangarap na pangarap ng mga asawa si Richard Gomez. Dati, ngayon hindi na. Kasi ang pangasawa mo, kabaliktaran na ni Richard Gomez. No? Small? Ano? So ngayon, hinahanap mo na. Gusto ko kasi tall, dark, and handsome eh. Eh may dumaan sa'yo. Tall, dark, and handsome. Eh ang bait-bait sa'yo. Tall, dark, and handsome. Patay ka. Eh may asawa ka na eh. Di ba? Yari ka. Acceptance is the key. Yun yung una natin pinag-aralan nakaraan, di ba? Sa sarili natin, dapat ma-accept natin yung sarili natin, kahinaan natin. Huwag mong i-rationalize. Stop rationalizing. Kaya ako lang naman nagagawa to. Kaya ako lang naman naiisip yan. Okay lang naman yan. Ano lang naman, crush lang naman yan. Mga ganyan. Kaya ako lang naman nagawa mga umit. Kasi bakit? Kailangan ko ng pera eh. Gusto ko rin naman maranasan yung mga dapat masasarap na pagkain at mga bagay sa buhay. Nira-rationalize mo pa. Sasabihin mo, minsan ko lang naman gagawin eh. Ira-rationalize mo pa. Diba? Yung kahinaan mo. You should accept yourself. Kung ano ang kahinaan ng sarili mo. Alamin mo sa sarili mo. And ipag-pray mo yan. Pangalawa, sabi ko sa'yo, mabilis lang tayo eh. Be aware of the presence of the enemies. Dapat, we should be sensitive about their presence. Alam mo na, may dumidikit sa'yo mga adik. Alam mo na, iwas-iwas ka na dyan. Di ba? May dumidikit sa yung chismosa. Iwas-iwas na. Dapat alam mo kung nandyan na siya. Social media. Di ba? Tool, panoorin natin to. Pag-send sa'yo, kinlik mo sa messenger, ay natuwa ka kasi puro ano? Puro lust. Pornography. Dapat alam mo na, pag galing doon sa kaibigan mo na mahilig na mag-send ng ano, block mo na. Di ba? Oh, be aware of the presence of the enemies. Dapat sensitive tayo. Ako sensitive ako lagi. Kaya tanong ko kung magkakasala ako. Lagi ako nakabantay sa kilos ko. Kaya nga, we should always guard ourselves. Mahirap makipaglaban. No? At ang akala mo nga, nang alipusta ka, simpleng sinabi mo lang, pangit ka. Akala mo hindi ka nagkakasala, ginagawang photo sa taas. Sa susunod, hindi na pangit ang sasabihin mo sa kanya, ano na? O ano masasamang bagay na? Kasi naging matagumpay ka sa pagsabi ng pangit eh. Di ba? O ano na masasabi mo? Baka sana mamatay na yan. Yung mga ganun na. Di ba? Be sensitive about their presence. Yun. So be aware. Bantayan mo lagi sarili mo. Kung baka nandiyan na si Satanas. O yung world nga, tingnan mo. Di ba? Baka nahuhumaling ka na yun kay BG. May Vice. Di ba? Oh. Pero hindi mo nakikita. Ano ba ginagawa niya? Dapat ba siya maging example ng buhay ko? Di ba? Amen ba? Mali ba ako? Oh. Wala akong, don't get me wrong, I'm nothing against Vice, ganda, kung ano man yung orientation niya, but just don't sin. But marrying the same person, the same gender, ba't hindi kasalanan sa Panginoon ko? Living in the same house. Hindi ko alam kung ano pa ginagawa nila. Diba? Don't underestimate and don't overestimate din naman. Huwag tayong masyadong mapraning kay taning.
Huwag ka naman masyadong mapraning ka taning yun. Parang, yung sinabi ko lang na bantayan mo, ano mo, lagi mo. Parang, araw-araw nakagano. Hindi na magpapakita si Satanas sa'yo. Di ba? Magpapakita yan sa ibang mga bagay. May lumapit lang sa'yo sexy, sabi mo, kahinaan ko. Sinabi kasi ni Bro Lawrence, tingnan ng mga kahinaan, i-accept mga kahinaan, mahinaan ko sa mga ganyan sexy babae. Nung may lumapit sa'yo sexy babae na mabait naman, wala namang gagawin sa'yo, bigla mo to, bigla ka tumakbo. Di ba? Oo. Huwag ka naman masyadong mapraning kay Taning. May kahinaan din yan si Taning. Tandaan niya, may kahinaan yan si Taning. Pero kung lagi natin pinag-uusapan ng Diyos, dapat pinag-uusapan din natin ang kalaban. Amen? Oo. Dapat, kasi if God doesn't sleep, so is the devil. Kung hindi natutulog ang Diyos, hindi rin natutulog si Satanas. Tandaan niya yan. Di ba? Lagi nakabantay sa atin yan. Para yung mga leon na handang manakmal. Inantay ka lang. And then ano pa? So don't underestimate, huwag din naman i-overestimate na sobrang hindi ko na kayang i-defeat tong si devil. So magigipin na lang ako, suko na lang ako sa kanya. Hindi, wag. Kakayanin natin yan. Kasi hindi lang naman ikaw, may kakampi naman tayo ng Diyos. Amen? Acknowledge God's presence. Unang-una, lagi mong, pag nandiyan ka na, harap mo na ang kasalanan, nakaharap ka na sa isang porn, i-rebuke mo na yan. In Jesus' name, i-rebuke mo. Nanay ko, napakahusay niyan. May konting mangyari na sa buhay, konting mangyari. In Jesus' name na yan. Huwag i-rebuke mo. Acknowledge mo agad ang presence ni Lord. Di ba? Isigawan mo ulit, in Jesus' name, lumayo ka. Tukso sa buhay ko. Tukso. Layuan mo ako. Di ba? In Jesus' name. Laging in Jesus' name. Diyos, layo mo po sa akin ito. Jesus' name. So akala nyo akala nyo hindi kayo nakakasala. Every day we battle against sin. Araw-araw yan ng buhay natin. At akala nilang maliit. Malalaman nyo na lang. Wala na. Kasama na kayo ni Satanas. Isa na kayo sa mga, tempter. Ginagamit na kayo ni Satanas bilang kanyang instrumento. Kasangkapan. Para lumaganap ang kasamaan sa mundo. Di ba? I have a friend, best friend ko. Ano yun? Sa college kami, nagsisilbi sa church yun. Piano, player namin. Magaling mag-piano yun. Magaling mag-gitara. Napaka-talented. Marunong mag-drums. Then, lagi-lagi namin kasama yan sa mga outreach and everything, mga retreat. Siya ang aming piano player. Tsaka magaling talaga mahusay. And then, nag-lead na rin siya ng mga Bible studies. Nung ilang taong kaming hindi nagkaroon ng communication, nalaman ko na involved sa Kingdom Foronso. Nasa kulungan ngayon, sa Camp Bagong Diwan. Anong nangyari? Di ba? Sabi niya, napatropa ako sa mga hindi dapat samahan. Napasama sa mga hindi dapat samahan. Kaya kayo iiwas kayo sa mga taong alam kung may ano. Ano pa? Acknowledge God's presence. Sunod, soak in the Word. Kung wala kayong soaking in the Word, then expect to be defeated in the battle. No? As Christian, dapat fix na sa isip natin that whenever we read and mention Bible verses, God speaks to us. Pag nagbabasa kayo, kanina nagbasa tayo, nakikipag-usap sa atin ng Diyos. Lagi dapat nantalay sa isip natin na nakikipag-usap tayo sa Diyos. 2 days ago, or the other day, nakamotor ako, di ba? So, sumunod sila Herbie. So, habang sila ay bumibili ng grocery, napahinto ko doon sa may parisan. No? So, yung parisan, may nagtitinda. So, kinausap ko.
Alam niya agad na nung paglapit ko sa kanya, nung nagbabanggit na ako, alam niya agad, born again. Born again po kayo, no? Ay, opo. Tinanong ko lang nga basics about his faith, her faith, babae po kasi. So si Alec test yun yung pinost ko. So sabi ko, nung una siya, pinapaliwanag ko siya about the four spiritual laws. Yung may pagplano sa atin ng Diyos, ang lahat tayo nagkasala, yun, alam mo yung ano niya, yung mukha niya, yung parang nakangiwi, yung parang hindi siya interesado. Hindi talaga siya interesado. Okay po. Ganun siya lang yun. Pero when I began mentioning Bible verses, alam mo, naluha eh. Naluha siya. Luha na talagang ano, yung parang may dinadala. Hindi naman yung, hindi naman gano'n. Lumuha talaga. I swear. Lumuha. The moment I mentioned Bible verses, that is how powerful the Word of God is. Di ba? Wala naman siyang ano eh. Wala siyang interest sa mga sinasabi ko, pero nung sinabi ko, mention ng mga Bible verses, nagsimula na siyang lumuha. And that is how powerful the Word of God is. And dapat sa isipan natin, whenever we soak in the Word, nagbabasa tayo ng Bible, kahit sa mga cellphone nyo lang, or kung mayroon kayong Bible, or kayo nanonood kayo sa mga TikTok ng ano, mini-mention nyo, binabasa nyo talaga yung salita ng Diyos, at tumatalim sa isip nyo, iniintindi nyo mabuti, God is speaking to you. God is speaking to you. Nakikipag-usap sa atin ng Diyos. Kaya you have to soak in the Word. Babad. Soak meaning magbabad talaga sa salita ng Diyos. Amen? Ano ba? Distance, not defense. Tandaan nyo, mas safe pa rin ang dumistansa when you know you're already face to face with the enemy. Mas maganda pa rin. No? Yung parang pag may alam mo ng ano, lumayo ka na. May mga drug addict kang ano, lumayo ka na. Huwag depensa. Huwag yung kasama mo pa rin sila tapos you're trying to, be with them, join them. Parang, tapos pag may sinabi sila, didepensahan mo lang, okay? I-ignore mo lang, hindi. Pag nakakita ka, na kung alam mo, magkakasala ka, lulayuan mo na yung patakbo. Amen? Biblical. Run away. Run papunta sa kasalanan. Run away from sin. Kung alam mo magkakasala ka, tumakbo ka na. Huwag ka na dumipensa dahil hindi mo kakayanin si Satanas. Amen? So, lumayo ka na. Mga tropang nag-iusi, palabi. Rationalizing eh. Safe naman ang faith. Dami na nga nasira ang katawan dyan. Safe pa rin. Di ba? We rationalize. Safe naman yan. Marami namang hindi na mamatay. So, hintayin mo pa marami mamatay bago ka umiwas. Amen? You're putting water into your lungs. Alam nyo, yung paglayo, hindi yan pag-atras. Paglayo is rejecting. Di ba? Malayo ko sa mga drug addicts, sa mga nagsusugal. Okay na naman ito magsugal. 100 pesos lang naman yung sinugal ko eh. Nagsugal ka pa rin ng 100 pesos. Saan galing yung 100 pesos? Sa Diyos. Di ba? 100 pesos lang naman, okay na ito. Ayun nga. Ayun ko, palaki na ng palaki. Hanggang sa naging 1,000 na, 2,000 na, marami po akong kilalang ganyan. Nalubog dahil sa sugal. And then we rationalize. Okay lang naman yan. Pagkor naman napupunta naman sa mga charity. Okay lang naman ito magsugal kasi napupunta naman sa charity. Tulad nga ng pagkor. Sinusugal mo. Ang pera, binigay, pagpapala, binibigay sa iyo ng Diyos. Di ba? Kaya ako, yan talaga isang bagay na hindi ko, ayaw yung sugal. Prayer and fasting. Alam niyo yung fasting, it strengthens the body. And prayer weakens the devil. No, pag may prayer tayo, it weakens the devil. Bakit
Kasi mas kinakausap mo ang Diyos kaysa sa Kanya. So nawawalan siya ng interest sa'yo. Tandaan nyo, ganyan niya mangyayari yan. Di ba? Resist the devil, submit yourself to God, resist the devil, and He will free from you. I-resist mo na lang, i-resist. Lulubayan ka na niyan. Kasi nga wala na siya mapapala sa'yo eh. Amen? Oh. And ang fasting. Totoo yan. Kaka-fasting ko nga, tumaba ako eh. Diba? Ayan, may magandang example sila, Gail. Tayo nga anak. Oh, sexy na. Kaka-fasting yan. Pero fasting not only benefits us physically. No? It's not only the health, pero spiritual. Meron yan. Yung parang lumulutang ka na sa ere, naranasan niyo na ba yun? Hindi kumakain, parang nakarutang ka sa ere. Mas madaling kumausap sa Diyos. Try nyo. Sino yung fast dito once a week? Wala. Parang kami lang yata. Once a week, fasting kayo kahit mga 18 hours lang. Or start kayo 12, 16, 18, gano'n. O may isa niya, one day na. Ano yan? Kasi parang kang nakalutang sa ere. Eh, ba't yung nakalutang ka sa ere? Gutom na gutom ang katawan mo. Yung spiritual, mas madaling pumasok. It will be a separate topic. Pwede natin pag-aralan yan. Pero yan, we need to fast and pray every now and then. Amen? Count your victories. Malapit na po tayo matapos. Count your victories. Counting our victories over sin slowly increases our faith in God. Kasi kapag nagtatagumpay tayo labanan ng pagkakasala, nawawala ang pagdududa natin sa kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa buhay natin. Di ba? Kasi unti-unti mo nararamdaman ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Example, dinasal mo. Lubayan sana ako ng mga chismosa, drug addiction, drug addict, kung ano-ano pa mga masamang bagay. Mga sugarol. And then nangyari ngayon, umiiwas na sa'yo kasi alam mo, anong kagandahan kasi niyan? Mas maganda makilala ka nilang Kristiyano kayo. Di ba? Ako may mga barkada ako. Hanggang ngayon nandun pa rin siya. Pero pagkasama nila ako, nag-iiba nila. Nag-iiba ugali nila. Bakit? Alam nilang iba kayo. Amen? Oh. Hindi yung ikaw ang madadala sa kanila, kasama mo sila. Dapat mag-iba na yung tingin nila sa iyo. Iba to. Okay. Kasama natin siya ngayon. Masaya siya ngayon. Pero hindi mo maaalok yan. Hindi ka, huwag tayo mag-usap ng mga ganyan. Kasi, lao. Huwag tayo. Saan ba mapakinggan? Oh. Pag may kasama ka, isasama ka sa mga ibang kaibigan, ibang mga tao, mga dati mong kaibigan, yan si JR, ibang-iba na yan. Grabe, hindi mo na pwede lapitan ng mga ganyan. Diba? Kasi JR. Diba? Dapat ganun na, hindi yung, alam mo, ganito ugali nila. Pagkasama ka nila, laging nagiging worse pa sila. Diba? Dapat pagkasama ka nila, mag-iiba ang tingin nila sa'yo, mag-iiba pagkilos nila. And somehow you help them. Amen? Di ba? Di ba? Count your victories. Kasi it slowly increases our faith in God. Ano pa? Count your blessings. Counting blessings is acknowledging God as the ultimate provider of everything. Maliit man yan o malaki, pag naman na nararasan kang blessing, lagi mong i-count na galing lahat sa Diyos yan. And that way, it gets you closer to God, and slowly you become fully independent on God. Amen? And that way, naiiwasan mo mag-isip ng kung ano-anong di maganda na mga plano sa buhay that will eventually lead you to sin. Amen? Oh, ina-acknowledge mo kasi lahat to galing sa Diyos eh. That way, palapit ka na palapit sa Diyos. Nagiging dadating ang time, bibili ka lang ng medyas, kinukonsulta mo pa sa Diyos. Amen? Dapat ganun tayo. Full dependency on God. Kasi, may iwasan mo na mag-isip ng kung ano ng mga bagay. Di ba? May mga magaganda. Minsan, may mga magaganda, may mga tsura. Tapos, gagawin nila. Mag-aasawa na lang kaya ako yung may 3M. Matandang madaling mamatay para umasenso. Tama ba yun? Di ba? Mag-aasawa ka just for the money. Hindi gusto mo mamatay agad. Di ba?
3M, matandang madaling tama ba? 3M? Matandang mayamang madaling mamatay. 4 pa pala yun, 4M pala yun. Matandang mayamang madaling mamatay. Grabe. Giri mo yung intention mo sa isip mo. Di ba? Kung ano-ano na lang pumapasok sa isip mo. Mag-porn na lang kaya ako. Magpakita na lang kaya ako ng katawan ko sa para yumaman ako. Hindi ka kasi fully dependent on God. Amen? Kaya nalulungkot ako pag may nakikita ko ganun. Yung parang ang pag-asa na lang talaga nila umahon sa hirap ay gumamit ng 4M sa buhay nila. Amen? Huwag tayo maging ganun. Count your blessings. Maliit man yan o malaki. Galing sa Panginoon to. Ang Panginoon nagbigay sa akin ito. Then darating ang time, fully dependent ka na sa Kanya. Kasi lahat galing, ina-acknowledge mo lahat galing sa Kanya eh. Ito matindi to. Don't be complacent. Alam niyo complacency? Complacency is Satan's waiting game. Yung pagkakampante. Pag matagal kang hindi inaatake ni Satanas, akala mo hindi na siya aatake ulit sa buhay mo. Huwag tayong pakampante. Complacency or pagkakampante is Satan's waiting game. Nakaganon lang yan si Satanas sa'yo. Huwag tayong pakampante kasi ang mga alagad ni Satanas, nakaabang lang yan na parang leon. Handang sakmalin tayo. And that is biblical. Alam niya. He will devour you like a roaring lion. Amen. Diba? Satan's waiting game yan eh. Kasi akala mo, hindi ka naman nakaranas ng mga panunukso, or temptation, or pagkakataon na makagawa ka ng kasalanan, hindi na-atake sa akin si Satanas. Don't be complacent as a Christian. Hindi tayo dapat magpakampante. Dapat nakalagi lang tayo nakabantay. In perpetually, habang buhay tayo, babantayan natin. Kasi kahit may nababalitaan ako ngayon, kahit 80 years old ng lalaki, nakakasala pa rin. Grabe naman. Wala kang pinagkatandaan. Bakit? Lumayo ka sa Diyos eh. Dati ka malayo sa Diyos, lumayo ka. Di ba? Kailangan mo ang Diyos sa buhay na. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Amen ba o hindi? Nagiging kasi, when you mention about God, some people, naka-ismig na gas-gas na salita ang pag-trust kay Lord. Pero yan lang ang talagang tunay na tool, kasangkapan to survive in this world. Amen? Ano pa? We magnify God's power. Malapit na po tayo. Matapos, at yung last one kanina, okay naman yan. God may permit us to we magnify God's power in our lives. No? And God may permit us to be tempted, but God will give us a way for us to exit. No? Maaaring i-permit ni Lord na matempt tayo. Pero huwag kayong mag-alala. Bibigay naman si Lord ng exit. Dapat lang, lagi tayo nakabantay sa mga kilos natin. No? Sabi nga sa 1 John 3:3, kapatid, ilagay ko ba dyan? All who have this hope in Him, purify themselves, just as He is pure. Now, we have to fix our eyes on the object of our worship, Jesus Christ. Lagi, kaya nga, yung nanay ko, lagi yung Jesus, Jesus, Jesus. When I was growing up, minsan marininig ko parang nakakaedita na minsan na. Pero now, as you grow older, you grow up, you mature, you age, nare-realize mo, totoo eh. No? Totoo, si Jesus lang. Dapat yung mata natin nasa Kanya lang palagi. Huwag sa mundo, huwag sa mga pinapakita ni Satanas sa atin, huwag sa social media, dapat kay Jesus lang. Huwag sa pastor, huwag sa preacher, huwag sa pare, kung sino-sino man yung mga influencer dyan, yung magagaling magsalita sa TikTok and Facebook, huwag po doon. Even kay pastor man, huwag po. Na pastor natin, spiritual father natin. Saan tayo titingin? Kay Jesus lamang po. Diba? Kasi every person may fail.
Pero pag nakatingin ka kasi Jesus, hindi ka niya bibiguin. Hindi ka niya bibiguin sa pagnaniwala mo sa Kanya. Hindi ka niya bibiguin sa kung ano yung dapat na mangyari sa buhay mo. No? You want success, you will be successful. You will be successful. No? Christians are destined to be successful and abundance. Susunod na yan eh. Pero hindi dapat yun ang tingin natin bilang Kristiyano. Yung dapat lagi tayo di ba, may mga nagtuturo pa. O buksan nyo yung mga payong nyo, saluin nyo yung mga pagpapala ng Diyos. Pagbukas nila, ulan lang ang salo nila. Di ba? Walang ganun. Walang magical na mangyayari. Pag hindi ka kumayod, hindi ka nagtrabaho, hindi mo maaabot ang mga pangarap mo sa buhay, hindi ibibigay sa Diyos yan. Galit ang Diyos sa tamad. Diba? Galit ang Diyos sa ayaw kumilos, galit ang Diyos sa ayaw siyang maging parte ng buhay niya. Kung ang Diyos gusto niya maging parte ng buhay niya, lagi natin siyang kinakausap, and iwas tayo, and bantayan natin palagi yung mga kalaban natin sa buhay natin. Which is unang-una, si devil, napakamangyarihan. Makapangyarihan din si devil, hindi nyo dapat underestimate. And yung mundo, na nakita niyo naman kung paano tayo pakitaan ng mundo ngayon. Diba? Mayaman. Pagtingin mo, diba? Pero ina-idolize mo na. Ano pa? Yung sarili mo. Kung ano ka. Yung mata mo. It causes you to sin. Yung pakiramdam mo. Amen? So, dapat babantayan natin yan. Kasi yan yung mga kalaban ng ating pananampalataya. And it will cause you to sin. Sabi ko nga sa inyo, matutulad kayo dun sa kaibigan ko na dating humaling kay Kristo, naging kidnap for ransom. Pag hindi natin binantayan yung ating sarili, pananampalataya, faith. So in our conclusion, sige, awit tayong kanina. In our conclusion, living as a Christian, we have enemies to deal with that will cause us to sin. But if we are aware of these enemies and now know how to deal with them, with the help of the Lord, we can avoid sinning. We should trust in God's power to crush the enemies, and ultimately the devil will flee from us. Kailangan, we should also learn to live away from the patterns of the world. Kaya nga mahirap talaga. Nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo dapat kumukonform sa pattern ng mundo. Lagi ko sinasabi yan. No? By trusting God's sovereignty, and we should not allow our own flesh to rule our thinking through prayers and soaking in the Word. So, dapat lagi tayo nagdadasal. No? Dapat lagi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Mga kabataan, gas-gas na salita yan, pero you should read the Word of God. Lalo kung wala pa kayo masyadong alam sa salita ng Diyos. Di ba? Hindi kayo nagbabasa, hindi kayo nag-aaral. Eh, napakaganda na ng ngayon. Information technology. Information gateway. Mag-search ka lang sa Google, lalabas lahat. Who is Jesus Christ? What are the best topics in the Bible? What are the teachings of Matthew, Luke, John? Anong mga nangyari sa Acts? Dapat alam na natin yun as Christian. Di ba? Anong nangyari sa Revelations? Galatians, Ephesians, Colossians. Dapat alam na natin yung mga yun. Kahit yun man lang sana yung New Testament. As Christian, dapat alam na natin yung nilalaman nun. Di ba? Para pagdating dito, agreeing na lang lahat tayo kasi alam na natin lahat. Di ba? Nakakapag-aral din tayo sa ating mga sarili. Amen? You soak in the Word. Kung hindi tayo nagbababad sa salita ng Diyos, expect to be defeated by the enemy. Expect nyo na yan. Matatalo kayo ni Satanas kung hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos. May ouch ba dito? Ouch? Oh. May nag-message sa akin na sakit daw lahat ng mga sinabi ko dito. Yun talaga. Kailangan masaktan kayo. Because I'm not going to teach here. I am preaching here. Amen? Kailangan masaktan tayo. At minsan nasasaktan din ako. Pag nakikinig ako ng preaching ni Kuya Roman, nasasaktan din ako. Pero yung sakit na yun,
Hindi naman galing kay Pastor Roman yun. Galing sa Diyos yun. Kinakausap ka, hindi ka kasi ganito, hindi ka pala dasal. Oh. Amen? Our prayer, Lord, forgive me. Tayo po tayo mga kapatid. Pag-uwi natin, dasal natin doon. Lord, forgive me for giving my place in my heart to temptations. Kung minsan, Panginoon, naipapasok ko sa isip ko yung mga gumagawa ng mga kasalanan, Panginoon, pandaraya, pandurugas, lust of the eyes, lust of the flesh. I renounce it now, Lord. Come, Jesus Christ, and take your rightful place in my heart, in my life now. Help me to fight my daily battles with sin. Panginoon, tulungan mo ako. Alam ko, araw-araw, binabanatan ako ni Satanas. Against the devil, against the world, and against myself, Lord, tulungan mo ako. Help me fight my battles. Amen.